Ayaw mo? Hayaan mo na. Hindi pwede iyan, dahil kung wala ang tulong mo, mabubuwag ang grupo namin. Kaya anong gagawin mo? Papakasalan kita, pero may mga kondisyon ako. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Dahil ito ay tungkol lang sa kapakanan nating dalawa. Hindi rin kita tipo, kaya pareho lang nating kailangan ang isa't isa. 1 taon ang limitasyon. May sariling buhay ang bawat isa. At walang pakialamanan. Sige, payag ako. Teka lang, Natatakot ka ba? O nagsisisi ka na? At ngayon, salubungin natin ang bride. Ma, makikinig ako sa inyo sa ibang bagay, pero sa pag-aasawa, ako ang masusunod. Sige, tingnan natin. Kung ano ang kalalabasan ng desisyon mong iyan. Xiao Shuang, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makatuntong ang babaeng iyan sa bahay natin. Salamat po, Tia. Ginoong mamanhikan, tinatanggap mo ba si Bebe? Xu Shuang bilang iyong asawa? Opo, tinatanggap ko. Si B, Linji Ajia bilang aking asawa, habang buhay. Paumanhin po, nagkamali po ako ng binasa. Binibining ikakasal, tinatanggap mo ba si G? Zhou lang bilang iyong asawa? Kapag ginawa mo akong katatawanan sa harap ng lahat, paniguradong magsisisi ka. kung ganoon, gagawin kitang katatawanan sa harap ng lahat. Masyado lang masaya ang asawa ko kaya hindi siya makapagsalita. Pasensya na po sa inyong lahat. Wow! Napaka-unexpected at napakasaya nito. Ngayon, samahan nating lahat ang ating bagong mag-asawa para sa pagpapalitan ng mga singsing na simbolo ng walang hanggan. Subukan mo pang halikan ako, pagsisihan mo talaga ito. Ayaw mo na bang makuha ang tulong pinansyal? Tapos na ang seremonya. Ngayon naman ay ang bahagi kung saan hahalikan ng lalaki ang kanyang asawa. Magsimula na po kayo. Ikaw, lumayo ka sa akin. Huwag mo akong tsatsansingang ha. Parang ikaw pa nga itong mukhang mas gustong manansing sa akin. Lumayas ka. Hindi naman marumi, punas-punas lang sapat na. Kailangan pa talagang labhan? Ang bahay ay dapat laging malinis, maayos. Iyan ang prinsipyo ko. Gagamit ako ng banyo. Sasama ka ba? Paano ko kaya matatapos ang 1 taon na ito? Sa harap pa ng maraming tao, nagawa niya akong halikan? Ngayong tayong dalawa na lang, baka may gawin siyang masama sa akin?
Bitawan mo ako. Mamuscle siya. At medyo may hitsura rin naman pala. Anong ginagawa niyo? Madam, oras na po para bumangon. Alas 7 pa lang. Umaga na ba? Gising na po si President Zhao tuwing alas 6 ng umaga, pero nagbilin po siya na hayaan kayong matulog ng ekstra pang 1 oras. Ano? Madam, narito na po ang inyong almusal. Hindi pa talaga ako gutom. Sabi po ni President Zhao, kailangan po ninyong kumain ng almusal. Sige na nga, ito na lang. Madam, utos po ni President Zhao, dapat ay maayos ang inyong pagkain. Ano? Pati kung ano ang kakainin ko at kung gaano karami, kailangan niyang pakialaman. Si President Zhao tuwing gabi ay nagtatrabaho sa opisina ng 2 oras. Kadalasang alas 10 hanggang alas 12. Sa mga oras na ito, hindi maaaring lumapit o mangabala ang ginang. Ang mga gamit ni President Zhao ay hindi gustong pinapakialaman ng iba. E paano? Kung naging madumi o makalat? Siya rin po ang mismong nagliligpit, ang tanging responsibilidad lang namin ay ang kalinisan. Kailangang uminom ni President Zhao ng 1 basong gatas tuwing umaga, at dapat ay eksaktong 40 degree ang init nito. May pagkakaiba ba ang 2 basong ito? Ang hawak mo sa kaliwa ay 45 degree, at sa kanan naman ay 40. Umiinom lang ng gatas? Kailangan ba talagang maging mabusisi? Tungkol naman sa pagkain, ang mga putahe. Huwag na! Huwag na! Ayaw ko nang makinig. Kaya pala walang gustong magpakasal sa kaniya. Napakadami niyang kailangan. Ano ang sinasabi mo? Tandaan mo, ikaw ang young mistress ng pamilya-pamilyang Zhou. Huwag kang basta-basta magsasalita sa harap ng mga katulong. Ang mga nakasulat dito, dapat mong matandaan ng malinaw. Pasensya na, pero hindi ko magagawa yan. Ang hindi paggawa niyan ay paglabag sa kasunduan natin. Ibig mo bang sabihin ay ititigil mo na ang tulong pinansyal para sa grupo namin? Handa akong humingi ng paumanhin sa aming leader. Sige, umalis ka na. Sir President Zhao, nandito po ang matandang Donya. Sina Pamilya Shu at Pamilyang Zhao ay galing sa magkapantay na antas ng pamilya, bakit ayaw mo silang pumayag? Susunod po ako sa inyo sa ibang mga bagay, pero sa kasal, ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Pagbibigyan kita sa pagkakataong ito? Pero kung ang manugang na ito ay hindi ako mapapasaya, kailangan mong pakasalan si Xu Shuang. Hindi ka pwedeng umalis. Kahit na isa itong kasunduan, dapat ay may kalayaan pa rin sa pagpapakasal, di ba? Sa ngayon, hindi ka pwedeng umalis. Sir President Zhao, pinapababa po kayo at ang young mistress ng matandang Donya. Ah, kaya pala gusto mong tulungan kitang harapin ang mama mo. Dahil kasal na tayo, tatapusin ko na ang kabutihang loob na ito. At tutulungan kitang harapin siya ngayon. Pero, kailangan mo muna akong makiusap sa akin. Sige, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako.
Madam, heto po ang tsaa nyo. Madam? Mama, uminom na po kayo ng tsaa. Mama? Dapat kang magmakaawa sa akin. Sige? Nagmamatigas ako? Tulungan mo ako. Ma, magtsaa po muna kayo. Dahil naging manugang ka na ng mga pamilyang Zhao, kailangang may ibigay akong regalo para sa ating pagtitagpo. Hindi po, huwag na po. Bakit? Tinatanggihan mo ba? Kahit ayaw mo, hindi mo dapat ito binasag. Hindi ako ang... Mana pa iyan sa pamilya ng mga pamilyang Zhao. Ako. Maraming nakakakita sa atin at nagagawa mo pang magsinungaling. Napakahalaga ba ng mana ninyo? Pasensya na. Talagang. Naniniwala ako sa iyo. Sinasadya lang ni Mama na paalisin ka? Para ipakasal ako kay Xu Shuang. Anong panahon na ba ngayon? Bakit gusto pa rin niya ng arigladong kasal? Ang matandang bruhang iyon. Talagang napakaraming pakana. Ay, sorry po. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, Hindi mahalaga kung ano ang ibig mong sabihin. Ang mahalaga ay makahanap ng paraan para mapaalis na agad si Mama. sa sinabi mong iyan, mukhang hindi na talaga ako makakaalis. Dahil isa itong mana, tiyak na napakamahal niyan, di ba? Pati basag na bagay ay pinagkakakitaan mo. Napakasilaw mo talaga sa pera. Isang pamilya na wala talagang kabuhay-buhay. Pare-parehong pagkain ang kinakain at pare-pareho rin ang kanilang mga hitsura. May dala akong isda noong bumalik ako. Sabado't linggo ngayon, kaya ayon sa nakasanayan, magluluto tayo ng dumplings. Mag-ina nga sila, pero tila hindi sila nagkakasundo. Ako na, ang gagawa ng hapunan. Young lady, sigurado po ba kayong hindi nyo kailangan ng tulong namin? Hindi na. Sige na, tikman nyo na ito. Anong laman nito? Isda ang palaman yan, masarap ba? Huwag mong sabihin yung isda ko ang Opo. isa itong waywang na isda. Hindi ito nabibili kahit may pera ka pa. Tapos ginawa mo lang itong palaman sa dumpling. Sino ba ang mga taong ito? Naggawa na ng dumplings. Naghanda pa ng isda pero hindi pa rin satisfied. Napakahirap talagang pagsilbihan. Tia, huwag po kayong masyadong magpa-apekto. Hindi sila karapat-dapat sa pag-aalala niyo. Pagbalik po, papasuyuan ko si Papa. Napadalhan po kayo ulit ng isa pa. Ang isdang ibinigay mo bilang respeto ay basta na lang sinayang ng babaeng ito. Anong klaseng nilalang ang napangasawa ni Zhao Lang?
Ma, tao po ako. Hindi kung anong bagay lang. Tama, hindi ka lang basta bagay. Dahil sa ginawa mo kay Tia, muntik na siyang atakihin sa puso sa galit. Sino ka ba? At bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Siya dapat ang naging manugang ko kay pamilyang Zhou. Ikaw si... Xu Shuang? Oo, pinatira ako dito ni Tia para samahan siya. Kaya pakiusap, asawa ng amo, paghusayan mo ang pag-aasikaso sa amin. Ako? Pagsisilbihan kita? Sino pa ba dapat? Bisita ako rito. Isang walang modang babae na katulad mo? Susubukan pang agawin si Joe lang sa akin? Kahit hindi ko gusto si Zhao lang, mas lalong hindi kita gusto. Maghintay ka lang. O bakit? Saan naman pupunta ang misis ko? Di ba napag-usapan nating lalabas tayo ngayong weekend? Mahal? Husband ko. Weekend ba? Sige, pumapayag ako. Habi? Mag-weekend tayo. Sige ba? Sumobra ka na. Parang ikaw naman ang nauna. Isang mananayaw lang, ang naglalakas loob na agawin ng lalaki ko. Lin Jiajia, maghanda ka sa akin. Ibig mo bang sabihin, sa honeymoon kagabi, hindi silang dalawa kundi kayong dalawa? Ay naku Tia, hindi naman po sa ganoon. Nag-usap lang po kami. Naiintindihan ni Tia ang mga bagay tungkol sa mga lalaki at babae, at mukhang si Joe lang ay gusto ka pa rin. Kung hindi, bakit niya iiwan ang babaeng iyon para lang makita ka at iniwan pa niya ito? Para sa akin, may pag-asa pa kayong dalawa. Naku Tia, Anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong saktan? Wala kang utang na loob. Tinulungan kitang ibalik ang dignidad mo, pero ikaw ay ipinapahiya pa ako kung saan-saan. Kahit na pekeng kasal lang ito, pero tandaan mo, pwedeng mag-enjoy, pero huwag kang mangaliwa habang kasal pa tayo, kung hindi ay magmumukha kang basura sa paningin ko. Anong pinagsasabi mo dyan? Alam mo sa sarili mo ang sinasabi ko. Ang tagal kong naghanap? Andito lang pala ito. Kahit pekeng kasal ito, maging seryoso ka naman. Dahil kung hindi na kita bibigyan ng kahihiyan sa susunod. pekeng kasal lang pala. Kung ganoon, madali na ang lahat. Tia, heto po ay galing pa sa ibang bansa. Mga organic na gulay na fresh po. Tikman niyo po. Si Xiao Shuang talaga, marunong mag-alaga. Joe lang, kumain ka rin. Tama na. Ayoko kasi na binibigyan ako ng pagkain. Joe lang. Naaalala ko na gusto mo ng isda. Heto, Taihu vinegar fish. Tikman mo ito. Joe lang, huwag mong sayangin ang pagsisikap ni Xiao Shuang para sa iyo. Bilisan mo at tikman mo na. May napanood akong drama kahapon tungkol ito sa kasal na magka-level ang estado sa buhay. Sinasabi rito na kapag magka-level ang katayuan, nagiging masaya ang pagsasama dahil ang mga prinsipyo at pananaw nila ay magkatugma. Pero kapag ang mga taong hindi magkapantay ay nagsama, pati pagkain, hindi sila magkasundo. Tama po kayo, Tia. Ma, huwag na nating pag-usapan iyan. Nag-uusap lang naman tayo habang kumakain ha. Bakit? Dahil ba hindi magka-level ang estado nyo, kaya pati sa pag-uusap ay hindi magkasundo? Hay nako, Tia, may mga bagay na tayo lang ang nakakaintindi.
Ang iba ay posibleng hindi ito maunawaan. Halina, kumain na lang tayo. Gusto ko po sanang magtanong sa inyo, Mama. Ano po ba ang ibig sabihin ng magkapantay ang estado? Ano ang mga prinsipyo at pananaw sa mundo? Kailangan pa ba nating itanong iyan? Halimbawa, isang balot ng harina. Sa paningin mo, siguro panggawa lang iyan ng dumplings o ng siopaw. Pero sa amin ni Joe lang, para sa amin, pwede itong maging baked na tinapay o kaya naman ay magagandang pastry. Ito ang tinatawag na pagkakaiba ng pananaw sa buhay. Gaano man kaganda ang tinapay na iyan, kakainin din naman iyan. Sa simpleng pamumuhay naming mga ordinaryong tao, ang mahalaga lang ay ang pagiging totoo. Ang kitid talaga ng utak mo. Bukod sa kain at tulog, marami pang ibang masayang bagay na pwedeng gawin. Tulad na lang, ang dalawang tao na sabay natitingin sa mundo at magkasamang tuklasin ang buhay. Iyan ang tinatawag na pananaw sa mundo. Ganoon ba, Zhao Lang? Sabihin mo nga sa akin, tama ba ako, Joe Lang? Joe lang, dahil andito na rin tayo sa usapang ito, mabuti pang maging tapat na tayo sa isa't isa. Ma, ano bang gusto mong sabihin? Hindi kayo bagay ni Lin Jia, hindi kayo magkapareho ng mundo. Kahit pilitin nyo pa, hindi nyo rin kakayanin ang mga pagsubok. Anong problema doon? Makipaghiwalay ka. Kakakasal ko lang. Kung gusto mo lang naman magpakasal, marami pang ibang babaeng mas nababagay sa iyo, hindi lang siya ang nag-iisang babae sa mundo. Halika. Kung sino ang unang malasing, siya ang may parusa. Talo ka. Halik na. Sige, Sali ako. Gusto ko rin ng halik. inom pa tayo. Ang itulo ang pag-inom. Ma, tungkol sa sinasabi mong pagiging bagay, hindi ako sang-ayon sa'yo. Lalo na't kasal na ako sa kanya. Kahit pa hindi si Lin Jia ay galing sa mayamang pamilya. Simple siya. At busilak ang puso, siya ang tipo kong babae. Naku po, ang anak ko ay tuluyan nang nabulag ng babaeng iyon. Lin Jia, ano bang ginawa mo kay Zoe Lang? At baliw na baliw siya sa iyo? Salamat nga pala kanina. Pinagtanggol mo ako. Huwag mong seryosohin. Ginawa ko lang iyon para sa sarili kong dignidad. Para sa sarili mong dignidad? Gusto mo lang ako pero nahihiya kang aminin. Paano namang magugustuhan ka niya? Ang totoo niyan, peke lang naman ang kasal ninyo. Pumirma kami ni Zhao Lang ng isang kasunduan para sa paglilihim. Paano niya ito nalaman? Sinasabi namin ni Joe Lang ang lahat sa isa't isa. Ang mga sikreto niyo ay mas alam ko pa kaysa sa iyo. Gusto mo ba akong lokohin? Huwag na lang. Noong gabi ng honeymoon, wala siya sa kwarto mo, di ba? Ang kurbata niya ay naiwan sa akin. Ipinaliwanag niya sa akin na nawala niya iyon. Kasal sa kontrata, pareho lang kayong may kailangan, pero siguradong hindi kasama rito ang pagtulog sa iisang kama. Zhao Lang, bakit mo ipinagkakalat ang lahat? Sabihin mo sa akin, para sa ano ang peking kasal ninyo? At ano ang kailangan nyo sa isa't isa? Ang akala mong alam mo ay wala talagang saysay. Nakakatawa. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Kung ayaw mo itong sabihin, sige, isusumbong na lang kita kay Tita Joe. Alam mo naman kung gaano kalala ang ugali niya. Sa oras na yon, mapipilitan kang magsalita. Kung ayaw mo, hayaan mo na. Huwag namang ganoon. Kung wala ang tulong mo, mabubuwag ang grupo namin. Ngayon, ano na? Handa akong makasal sa iyo, pero may mga kondisyon ako. Isang taon lang ang kontrata, kanya-kanyang buhay. Walang pakialaman. Sige, payag ako. Dati mo pa ba alam ang tunay na pagkatao ni Joe Lang? Ang tungkol sa mga kayamanan ng pamilyang Joe? Kaya sinadya mo siyang lapitan at pakasalan, hindi ba? Tama ka sa iniisip mo.
Sinadya ko siyang makuha at pagkatapos ay nagpakasal sa kanya. Masaya ka na ba? Zhao lang, masyadong kaawa-awa ang sitwasyon mo at ang babaeng iyan ay talagang nakakainis, ginagamit ka lang niya. Lumabas ka! Zhao lang, dapat mong pag-isipang mabuti. Ang pagsasama ninyong ito ay hindi patas. Sabi nang lumabas ka. Joe lang, kanina kasi ako ay. Akala ko ay mabait ang iyong pagkatao, ngunit hindi ko inaasahan. Napuno ka pala ng mga plano. Linji Ajia. Kaya kong tanggapin ang ating contract marriage, pero hindi ko tatanggapin ang gamitin at linlangin ako. Hindi po, makinig ka muna sa akin. Tinatanong niya ako kanina. Mabuti na lang at tinanong ka ni Xu Shuang kung hindi. Ang katotohanan ito na galing sa iyo ay baka kailanman ay hindi ko nalaman. Bakit ba ayaw mong makinig sa paliwanag ko? Napakarami ko nang sinabi. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Joe lang. Sa relasyon nating dalawa, kailangan pa ba kitang utakan? Kung ganoon, bakit ka nagpakasal sa akin? Hindi ba't ikaw naman ang may gustong magpakasal? Pwede mo naman akong tanggihan ah. Kaya... Ano ba talaga ang pakay mo? Sige. Naunahan kita sa plano. Sinamantala kita, ginamit kita. Ngayon aalis na ako. Okay ba iyon? Ano bang klaseng tao iyon? Lahat na lang ng gusto niya ang sinasabi niya. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Teka, ang ipinagagawa sa akin ni leader ng grupo ay hindi ko pa natatapos. Sa dance competition, dapat ay maimbitahan mo si President Joe na manood upang ipakita ang galing ng ating grupo nang sa gayon ay makakuha tayo ng mas maraming investor. Ay? Nasaan ang mga tao? Umalis na naman siya. Linji Ajia. Mukhang may plano ka nga pero wala ka namang lakas ng loob. Tulungan mo akong tumayo. Kaya mo na iyan. Sige, Linji Ajia. May plano ka na at may lakas pa ng loob. Pumunta ako rito ngayong araw dahil may gusto akong sabihin sa iyo. Ay, tutulungan kita. Tutulungan kita. Maganda ang buhok, maganda ang balat, at maganda rin ang katawan. Hehe. Kailangan mo pa bang sabihin iyan? Sige na. Tapos na po ang pag-arte niyo bilang hari. Pwede mo na bang pakinggan ang kahilingan ng iyong abang lingkod? Sige. Tungkol sa kompetisyon sa pagsayaw ng aming grupong panteatro, pwede ka bang pumunta at manood? Hindi pwede. Bigyan mo ako ng dahilan. Hindi dahil sumasayaw ka sa grupo ay pupunta na ako para manood ng kompetisyon. Patuto kang lumugar. Sige, ang lugar lang. Mula ngayon, ikaw ay ikaw, at ako ay ako. Kanya-kanya na tayo ng landas. Hiwalay na ang ating mga daan. Isang malaking karangalan ang pagbisita ni na President Yu at Madam Yu para sa grupong Joe at para sa akin na si Joe lang. Ang bango naman. Nalaman ko po na ang tradisyon niyo po ay kailangang maligo bago makaharap ang mga bisita. Kaya naman, sadya po akong umuwi para maligo. Hahaha, napakasusi mo talaga, President Joe. Tungkol naman po sa pakikipagtulungan ng inyong kumpanya sa Joe. Gagawin ko po ang lahat para matuloy ito. Ang desisyon ni President Yu para sa aming grupong Joe ay isang pagkakataon para sa higit pang tagumpay. Pinag-aralan ko na ang kumpanya ng Zhao. Mula sa produkto hanggang sa disenyo, talagang wala kang masasabi. Mahal ko, dahil wala namang problema. Pirmahan mo na kaya ang kontrata. Sige, Po? Maraming salamat po, Madam Yu. Pagdating sa negosyo, tayong mga lalaki ay kailangang maging lohikal. At kailangan pa rin na pag-isipan at ikumpara ito ng maigi. Hindi mo lang alam, President Joe. Nagmamadali ako dahil sa oras. Sa oras. ang asawa ko po ay isang panatiko ng mga sayaw at awit. Sakto at may kompetisyon ngayon at gusto niyang manood nito.
Ha ha ha. Sir President Zhao, kung wala po kayong gagawin, sumama na kayo sa amin. Oo nga, pwede. Siya po ay dumating pa rin. Hay naku, ito ang paborito kong mananayaw. Maganda ang tindig, pati ang mukha niya. Naku, kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon na makilala siya at matuto mula sa pagsasayaw niya, siguradong napakasaya ko. Gia, nagpagod ka ngayong araw at nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng buong grupo. Sabi ni President Zhao, nabibigyan tayo ng karagdagang $1,000,000 na pondo, sapat na ito para sa mga gastusin natin ngayong taon. Kung wala ang $1,000,000 na ito, mabubuwag na sana ang buong grupo natin. Masyado naman po kayong magalang, boss. Sige, galingan mo pa. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka pa sa hinaharap. Salamat po. Dati hindi ako pinapansin ni boss, pero ngayon ay napakagalang na niya. Mukhang ang pagpapakasal kay Zhao lang ay hindi naman pala masama. Sa wakas, at pinanood mo rin ang pagsasayaw ko, mabuti naman. Hindi mo lang alam, halos pinagdaanan ng grupo namin ang 50 taon ng mga pagsubok, mula sa pinuno ng grupo hanggang sa bawat miyembro, lahat kami ay napamahal na ng husto sa dramang ito. Sa paglipas ng mga taon, ang ibang grupo ay isa-isa nang nagkakalas, pero ang grupo lang namin ang patuloy na lumalaban para mabuhay. Kung ganoon, mabait ba ang pinuno nyo? Sa iyo? Desisyon niya kung mabait siya sa akin o hindi, pero ang pagsasayaw ng maigi, ang tanging dapat kong gawin. Oo nga pala, sabi mo noong una, hindi mo ako papanooring sumayaw. Bakit nandito ka na naman? May sinamahan akong kliyente. Kaya naman pala. Pero sabi ng asawa ng kliyente, ikaw ang pinakamagaling. Talaga? Ikaw bang babae ka ay may isip o sadyang wala lang? Pinuri ka lang ng konti, abutin mo na ang langit sa tuwa. Talaga naman. Siyempre masaya kapag may pumupuri. Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng tao ay tatanggap sa iyo. Hindi ganyan uminom ng alak. Dapat nilalasapian. Nasa bahay naman tayo. At nasa tabi mo naman ako. Ano bang dapat kong ikatakot kung malasing man ako? President Zhao, may problema. President Zhao, aksidente ang truck natin. Ang pagkalugi natin ay umabot sa $20 milyong at $40 milyong ang babayaran natin sa multa. Ang bagong proyekto natin sa ibang bansa ay nawala ng lahat. Ang ibig bang sabihin, ang pinadala kong pera noong nakaraang linggo na $50 milyong ay naglahong lahat. Pero nakikipag-usap ako kay President Yu para sa ating pakikipagtulungan. Kung sakaling magtagumpay ito, kailangan ko rin ng malaking puhunan para rito. Kaya po ako tumatawag sa inyo. Wala na tayong pondo sa bangko, ang mga sahod po natin. Ito ang aking personal na card. Gamitin mo muna ito. Unahin nating ibigay ang mga sahod. Paano naman po ang pinangako natin sa grupo? Na $1 milyong, itutuloy pa rin po ba natin ang pagbayad? Sana maging gaya ko na walang kahit anong iniintindi. Na dahil lang sa isang papuri ay matagal nang sumasaya. Kung gaano sana kaganda iyon.
uminom na tayo. Itutuloy natin ang inuman. Kailangan pakinggan mo ako sa bagay na ito. Makipaghiwalay ka na sa kanya at makipag-alyansa ka sa pamilya Shu. Kung hindi, paano natin malalagpasan ang krisis sa pera? Lulutasin ko po ito gamit ang sarili kong kakayahan. Noong ipinagkatiwala sa iyo ng iyong ama ang Zoo Group, ano ang sinabi mo sa kanya? Sabi mo ay palalaguin mo ito at gagawing mas matagumpay, pero ilang taon pa lang ay nagkakaroon na ng krisis. Sana pala ay hindi na ako naniwala sa iyo noon at pinayagan kang magpakasal sa kahit sinong babae lang. Ma, kagagawan ko ang krisis na ito at walang kinalaman dito si Lin Jiajia. Kung sumunod ka lang sa akin at pinakasalan si Xu Shuang, hindi lang ang problemang milyon-milyon na ito, kundi kahit mas malaki pa, ay kayang sagutin ni Pamilya Shu para sa iyo. Tia, ito ay kalilipad ko lang galing Hong Kong para bumili ng almusal. Dala ko ito para matikman niyo po. Ay nako, Tia, ano po ang nangyari? Narinig mo? Ang lahat? Wala talaga akong naitutulong sa iyo. Nadadamay ka pa sa akin. Pupunta ako mamaya para sabihan si leader ng grupo na hindi muna ibibigay ang perang panustos. Naibigay na ng assistant ko ang pera sa kanila. Bakit? Nasa panganib ka na nga, iniisip mo pa ring tulungan ako. Ganoon ka rin naman, di ba? Ngayon, hindi ba't gusto mo rin akong tulungan? Tia, madali lang ang problemang ito. Basta't pakasalan lang ako ni Zhao Lang at pasasabihan ko agad ang tatay ko na magpadala ng pera dito. ay nako. Kung sa akin lang ay talagang bilib ako kay Xiao Shuang, lagi siyang nakakatulong sa oras ng pangangailangan. Zhao Lang, halika rito. Lin Jiajia, formal kitang inaabisuhan. Iproseso nyo na ang diborsyo ng anak ko. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, nawalan na ang bahay na ito ng dati nitong saya. Sa tuwing nakikita kita, sumasakit ang dibdib ko sa inis. Ngayong may kinakaharap na krisis ang Zhou Group, ikaw na isang tagalabas ay wala ring maitutulong. At nabalitaan ko pa, pinapabayaran mo pa sa anak ko ang nalulugi mong teatro. Napakawalang kwenta. Pasensya na po. Ngayon ko lang din po nalaman ang tungkol dito. Sa madaling salita, iwanan mo ang anak ko. Ako ang nagpakasal kay Lin Jiajia, kaya kahit sa usaping diborsyo, dapat ako ang magdesisyon. Tama si Zhou Lang. Mula nang pumasok ako sa pintong ito, naging asawa na niya ako. Kung kailangan mang umalis, gusto kong marinig mismo sa kanya na paalisin ako. Alam ko po, noong una pa lang akong pumasok dito, na minamaliit niyo na ako. Pero ang masasabi ko lang po, ako na si Lin Jiajia ay hindi mo lang pwedeng utusan o paalisin ng ganoon lang. Sasabayan ko si Zhou Lang sa pagharap sa mga pagsubok. Zhou Lang, balita ko ang Zoo Group ay wala ng pampasweldo para sa susunod na buwan. Hindi ka ba? Dapat mag-isip para sa kinabukasan mo. Kung ang ibig mong sabihin sa kinabukasan ay magpakasal sa taong hindi ko mahal, para lang gamitin ang yaman niya para sa sarili ko, para na rin akong lalaking umaasa lang sa pera ng iba. Ikaw, Lin Jiajia, bakit nakatayo ka pa diyan? Umalis ka na dito. Si Lin Jiajia ay asawa ko, kaya ang manatili sa pamilyang Zhou ay tama at nararapat lang. Zhou Lang, balak mo bang dahil lang sa babaeng ito, ay itakuwil na pati ang sarili mong ina? Ma, ayos lang po ba kayo? Paalisin mo siya. Tia. Ma,
Hinto. Masyado ka kasing maraming ginawang masama? Kaya ba natatakot ka sa akin? Lin Jia, noong magkasama pa tayo, oo, gumamit ako ng kaunting pera, totoo yon. Pero hindi ko naman sinabing hindi ko babayaran, di ba? Niloko mo ako at nang babae ka. Tinanggap ko na ginastos mo ang pera ko, pero narito ako ngayon para sabihin sa'yo na hindi mo na kailangang bayaran ang perang iyon. May ganoon bang kagandang balita? Pero, kailangan mo akong tulungan. Sige, Hindi ba't sabi mo sa finance sector ang marami mong kaibigan? Tulungan mo akong makahanap ng koneksyon. Kailangan ko ng makakagawa ng venture capital. Lin Jia, hindi ba't dati ay minamaliit mo ang mga kaibigan kong ito? Sinasabi mo na dahil mayroon silang pera, ay nagmamataas na sila. Huwag mo na munang isipin ang lahat ng iyon. Kailangan ko ng pera, napakaraming pera. Sige, pero magkasunduan tayo, ang mga utang ko sa iyo ay talagang hindi ko nababayaran. Umalis ka na. Ikaw talaga. Hoy! President Liu, pinag-usapan natin ito, ang venture capital. Kailangan ko ng tulong sa venture capital. Huwag kang mag-alala. Ihanda mo ang project proposal at ako na ang magpapasa nito. Ipapasa. Hindi sapat ang basta ipasa lang. Dapat mong aprubahan ang pondo. Ang pondo. Depende na iyan kung gaano ka kadesidido. Oo. Siguradong desidido ako. Sobra na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para uminom dito? Uwi na. Hoy! Sino ka ba? Ikaw pala. Tara na. Asawa niya ako. Hais. Hayaan na lang. Huwag na nating ituloy ang inuman. Wuzik Xuan. Aalis na ako. Sandali. Huwag po kayong umalis. Kaya ko pang uminom. Ituloy lang natin. Inom pa ba? Tingnan mo ang sarili mo. Kumikilos ka pa ba bilang disenteng babae? Pasensya na po sa inyo. Lasing na po ang misis ko. Pihahatid ko na siya pa uwi. Sa susunod na lang tayo magkita. Mukhang sobrang busy ni President Wu. Mauuna na ako. Sandali. Huwag muna kayong umalis. Wait lang. Sabi mo asawa ka niya? Lin Jia, kailan ka pa nagpakasal? Kailan ako nagpakasal? Kung kailan man siya nagpakasal. Kailangan ba talagang sabihin pa sa'yo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Kabreak lang namin kamakailan. Paano siya magpapakasal agad? Ikaw pala ang lalaking nanakit sa kanya. Na naging dahilan kung bakit nagpa siya siyang magpakasal agad. Ikaw na lalaking walang kwenta. Walang kwenta? Ayusin mo nga ang pananalita mo. Huwag. Kaya ko pang uminom. Shot pa. Anong nangyayari? Hindi pala ako ang nakipaghiwalay sa kanya. Siya pala ang humiwalay sa akin? At nagawa pa niyang magpakasal. Inom. Sige, inom pa. Ang babaeng ito? Ikaw si Mrs. Joe ngayon? Kaya umarte ka ng naaayon sa posisyon mo. Joe lang. Nakikita kita. Nananaginip ba ako? Napakagwapo mo naman. Sa totoo lang, gustong-gusto kita. Ano? Gustong-gusto talaga kita. Gusto mo ako? Noong sumasayaw ako sa entablado, nakita kita sa baba. Sobrang saya ko dahil kapag nandyan ka, napakaligaya ko talaga. Napakasaya. Bakit kapag siya ang uminom, mukhang ang cute niya? Gusto ko siyang yakapin agad. Pero kapag ibang babae ang uminom, wala akong ibang maramdaman kundi inis. Pawang pagkainis lang. Pero ayokong madamay ka. Wala akong gaanong kakayahan. Hindi kita matulungang kumita ng pera. Pero,
Sasama ako sa iyo na malagpasan ang hirap na ito. Dahil tayo ay mag-asawa. Tia, nakausap ko na si Papa. Tutulungan ng zoo group ang zoo group na malampasan ang pagsubok na ito. Nakaalis ka na, bakit bumalik ka pa? Habang hindi pa kami hiwalay, ako pa rin ang legal niyang asawa. Kaya ang manuluyan sa pamilyang Zhao ay wala namang mali, di ba? Walang silbi ang pakikipagbatigasan mo sa akin. Kung talagang tapat ka, bakit hindi mo tulungan ang Zhao Lang? Sabi ni Wu Zixuan kapag sumali sa financial banquet, makakahanap daw ng pondo. Sana naman ay hindi niya ako niloloko ngayon. Zhao, Magpalit ka na ng damit. Pumayag ka na samahan ako na pumunta sa banquet. Halos huli na tayo. Tama, magbihis ka na ng mabilis at sumama ka kay Xiao Shuang, sige na. Lin Jiajia, pinapayuhan kita na matutong makibagay. Huwag mo nang perwisyuhin ang Zhao Lang. Ito kaya ay ang pamilyang Zhao. tamang-tama ang paalala mo. Ito ang pamilyang Zhao, at ako ang young mistress ng pamilyang Zhou. Tabi. Isang hamak na mananayaw lang. Bakit ang tapang mo? Ang anak ko ay gwapo na at mahusay pa. Bakit kaya nakapangasawa siya ng walang silbi? Sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari, dapat kang makinig kay mama. Nahirapan ng husto ang Xu Shuang bago nakuha ang slot sa banquet na ito, kaya dapat mong seryosohin ito. Kung talagang makakatulong ito sa Zhou Group, handa akong pumunta. Mabuti naman. Ang pagdiriwang ng puhunan ngayong araw ay talagang napakasaya. Dumalo rin ang pinakamalaking mamumuhunan na si President Yu. Nabalitaan ko na makikipagtulungan si President Yu kay Zhou Group. Tingin ko ay hindi. Balita ko ay may problema sa pera si Zhou Group at si President Yu ay hindi basta-basta naglalabas ng pera. Si eldest Miss Xu ay kilala sa pagiging mahilig maglaro, pero pagdating kay Zhou Lang ay talagang napakaasikaso niya. Kung magpapakasal lang si Pamilya Xu kay Pamilyang Zhou, ay tiyak na makababangon pa rin si Pamilyang Zhou. Malabong mangyari iyon. Balita ko ay bigla ang nagpakasal si Zhou Lang. Kumusta po? Kaninong anak kaya siya? Ang galing niya, talagang nangunguna ang kagandahan niya sa lahat. Ngayon ko lang siya nakita, pero napakaganda niya talaga. President Liu. Napakarami ko pang sinabing maganda kay President Liu bago siya pumayag na bigyan tayo ng imbitasyon, kaya kailangang samantalahin mo ang pagkakataong ito. Salamat kay President Liu. Sabi lang ni Binibining Lin ay gusto nilang mamuhunan tayo, pero hindi naman sinabi kung saan at wala ring plano para sa kung para kanino ang proyekto. Nahihirapan tuloy ako. Plano ng proyekto? Nakapaghanda na po kami. Opo. Anong ginagawa mo rito? Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Kadalasan ay walang mga balita tungkol kay Zhou Lang, pero parang kakaiba siya ngayong araw. Nandiyan na si Miss Xu sa tabi niya, pero nakikipag-ugnayan pa sa ibang babae. Nakakawalang gana talaga. Sinira mo na naman ang plano ko, Lin Jiajia. Tiyak na papatawan kita ng parusa ngayong araw. Hindi mo ba nararamdaman na dapat kang magbigay ng paliwanag sa akin? Kailangan ko ba talagang magpaliwanag sa iyo? Jia, hinahanap ka ni President Liu. Ayaw ko nang ulitin ito sa iyo. Huwag mong kakalimutan kung sino ka. President Zhou, alam ko na kung sino talaga siya, pero may importante kaming gagawin ngayon. Pwede mo ba siyang bitawan muna? Wu Zixuan, bakit ba lagi ka na lang nandyan? Bakit? Nagkabalikan na ba kayo?
Magsalita ka na ng lahat ng masasamang salita. Huwag mo lang babastusin ang nararamdaman ko. Ikaw. May gana ka pang saktan ako? Magdi-divorce na rin naman tayo. Kaya wala na akong pakialam. Sa pagitan naming mag-asawa ang usaping ito, hindi mo na kailangang makialam. Dito po tayo, President Liu. Lin Jiajia. Bumalik ka rito. Joe lang. Baliw na ang babaeng iyan. Hayaan mo na siya. Ang atraso niya sa iyo ay ayusin natin pag-uwi. Huwag nating hayaang masira ang pagkakataong ito dahil sa kanya. Tayo na. May mga panauhin pang naghihintay. Narito na si President Yu at ang kanyang asawa. Ang mga investment ni President Yu ay nasa buong mundo. Ang galing. Isa siyang tunay na makapangyarihang tao. Siya ang pinakaimportanteng panauhin. Ngayong gabi, Hindi mo deserve makaharap si President Yu. Umalis ka sa daan. ayos ka lang ba? Hi, ito na nga siya, ang paborito kong mananayaw. Ang ganda ng tindig niya at ang ganda pa ng mukha. Ikaw ba si Lin Jiajia? Hello po, sino po sila? Fan mo ako. Siya naman ang asawa ko. Kapag nakuha mo ang loob niya, parang nakuha mo na rin ang investment. Magandang araw po, Madam Yu. President Yu, pwede po ba nating pag-usapan ang tungkol sa investment? Pasensya na talaga. Pero ang limit ko sa investment sa bansa ay sagad na sa taong ito. Paumanhin sa inyong lahat. Sige asahan ko ang pagpunta mo kapag may oras ka. Makakaasa po kayo. Talagang wala kang pakialam sa nangyayari. Nagawa mo pang makipagbiruan. Joe lang, kailan mo ba siya hihiwalayan? Joe lang. Huwag mo akong sundan. President Joe, ito ay... Kilala mo rin ba si Lin Jiajia? Hindi ko po masyadong alam. Natapos ko lang ang paunang plano. Sana ay wag niyo akong pagtawanan. Iuuwi ko ito para basahin ng mabuti. President Liu, maraming salamat sa tulong mo. Pakiusap, asahan ko ang tulong mo. Isinama mo si Lin Jiajia dito para kumuha ng investment para sa sarili mo? Tingin mo ba ay tama yan? Joe lang. Huwag kang magsalita ng ganyan. President Joe, ano ang basihan mo para sabihing ang kaibigan ko ay ginagamit si Binibining Lin para humingi ng investment sa akin? Ang hawak mong project proposal, hindi ba't iyon ang pinakamagandang ebidensya? Tama, Lin Jiajia. Huwag mong kakalimutan ang posisyon mo. Talagang tumutulong ka pa sa ibang lalaki. Pati ba naman sa investment ay mag-aaway sila? Napakagulo nito. Mukhang may namumuong love triangle. Sino ba ang babaeng ito? Sa inyong lahat, baka hindi nyo pa alam. Ang taong ito ay si Lin Jiajia na asawa ni President Joe. Kahit magdidiborsyo na sila, malinaw na walang hiya itong si Lin Jiajia. Nagagawa niyang talikuran si President Joe. Pumunta dito para tulungan ang ibang lalaki na makakuha ng investment. Siya pala ang tunay na asawa ni Zhao. Nagsalpukan na ang legal na asawa at ang kabit. Xu Shuang. Totoong ako ang asawa ni Zhao. Pero hindi ako pumunta rito para samahan ng ibang lalaki sa investment. Ikaw nga itong, bilang anak ng pamilya-pamilya, Xu, ay sumasama sa asawa ko sa mga ganitong lakad. Ano ba ang talagang motibo mo? Joe lang,
Sinusubukan lang naman kitang tulungan. Pakinggan mo kung gaano kasama ang mga sinasabi niya. May mas malala pa akong kayang sabihin. Gusto mo bang marinig? Tigil na. Linja Gia, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Kung talagang may iba na sa puso mo, maghiwalay na tayo. Joe lang. Tutalin hindi naman tayo para sa isa't isa. Hihintayin ko na lang ang kasunduan mo. Lin Jia, bakit hindi mo sa kanya sabihin ang katotohanan? Bakit mo rin hinahayaan na hiyain kanya sa harap ng maraming tao? Mas mabuti na rin ang ganito. Kahit papaano ay wala na akong aasahan. Mabuting babae ka, Lin Jia. Siguradong magsisisi siya na nawala ka, kagaya ko. Umalis ka na muna. Gusto kong mapag-isa. Joe lang, may magandang balita. Salamat kina President Liu at President Yu sa inyong kahandaang tumulong. Bawat sentimo na inyong invest ay doble ko itong kikitain muli. Salamat po sa inyong lahat. Mauuna na kaming uminom ni Kuya Joe lang para sa karangalang ito. Kung hindi ako nagkakamali, si Linja Ajia ang tunay na asawa ni President Joe, hindi ba? Miss Shu, huwag kang magagalit sa sasabihin ko, pero sa pagsasama ng mag-asawa, iba pa rin ang unang asawa. Parang kami lang ni Mrs. Siya ang laging nasa tabi ko. Mula sa hirap hanggang sa makaahon at magtagumpay uli. Ang relasyong ito ay tatanawin kong utang na loob habang buhay. Kahanga-hanga ang pagmamahalan ni na President Yu at Madam Yu, pati si Joe lang ay naiinggit, ngunit si Lin Jahahaya ay nakikipagbalikan na sa dati niyang boyfriend. Kung ganoon, bakit niya ginawa iyon? Saan ang galing ito? Mula noong uminom tayo sa bar, binabanggit na niya si Zoo Group. Pati na noong financial banquet, ibinigay niya ang hindi pa masyadong plansadong investment proposal na ito sa akin. Kung hindi ko alam na mag-asawa kayo, iisipin kong isa lang siyang empleyadong inuupahan mo. Sa sobrang tapat niya, pinipilit niyang kumbinsihin ako na invest ang Joe Group. Iyon pala ang dahilan. Kaya naman pala. Noong sabihan ko siya na turuan ng pagsayaw ang mga bata, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya at ang tanging hiling lang niya ay ang suportahan ang Joe Group. Kaya kung tutuusin, ikaw pala itong nagpupumilit na makipaghiwalay, kahit na si Mrs. Joe ay nananatiling tapat at nagmamahal sa iyo? Hindi mo ba nararamdaman na dapat kang magpaliwanag sa akin? Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Linja Ajia, sa ating dalawa, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Kung talagang mayroon ka ng iba, maghiwalay na tayo. Ang lahat pala ng ginawa mo ay para sa akin. Linji Ajia, patawad. Hindi ba't sinabi mo na nakainom at natumba si Zhao lang? Saan siya nasaktan? Sumunod ka sa akin. Nandito lang siya. Shushuang, anong ginagawa mo? Hindi ako magiging tanga para hayaang mahanap ka niya. Lin Jia. Zhao lang ay akin na. Tuloy ang lahat ayon sa plano. Mga ginoo at binibini, si President Zhao po ay sinundo ang kanyang asawa. Napag-isipan ko na rin po,
Kung si President Zhou po at ang asawa niya ay maayos pa ang pagsasama, hindi na po ako mangingialam pa sa usapin sa pagitan nila. Kaya hinihiling ko sa inyo, maging saksi po kayo. Tama po iyan, hindi ba? Nakita ko si Mrs. Zhou na may kasamang lalaki na pumasok sa kwarto ng hotel. Nandito na tayo. Ito. Mukhang mahuhuli natin sila na may kasamang iba. Hindi ba parang masama ito? Kayong lahat ay namumuhunan at sigurado akong ayaw nyo na ang kumpanyang iyon ay masangkot sa isang iskandalo, di ba? Kung ang Zhao Group ay masasangkot dahil kay Mrs. Zhao sa isang malaking iskandalo, ibig sabihin niyan ang mga puhunan nyo ay masasayang lang, di ba? Pakiramdam ko kasi na si Mrs. Zhao ay hindi ganyang klaseng babae. Tama si Miss Xu. Madaling ang makasira ng puhunan ang mga iskandalo. Mabuti nang maging maingat. Si Mrs. Zhou. Talagang nagawa niyang lokohin si Zhao Lang. Huwag talagang magtiwala sa panlabas na anyo. Paano niya nagawa ang bagay na ito? Tungkol sa puhunan na iyon, mukhang kailangan ko ring pag-isipan itong mabuti. Hay, tara na. Umalis na tayo. Ayaw ko nang makita ito. Anong nangyayari? Nagpapatuloy lang kami ng asawa ko sa aming honeymoon. Gusto niyo bang panoorin kami? Paanong nangyari ito? Dapat alam na ni Miss Yu na ganyan talaga ang sitwasyon. Hindi ba? Ang mag-asawang ito, napakalambing talaga. President Zhao, Mrs. Zhao, itutuloy na namin ang pag-alis. Ang puhunan na ito, sigurado na akong itutuloy ko ito. Sige, pipirma tayo sa opisina. Alis na tayo. Paano mo nalamang narito ako? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Mamaya sasabihin ko na ang lahat, ang lahat-lahat, pati na rin ang lahat ng nararamdaman ko sa puso ko.